Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na normal lang ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sila lang ho ata ang naniniwala na normal ang nararanasan natin ngayon. Huling araw na ho ng sesyon ng Kongreso, pero ni isang agenda tungkol sa manggagawa, wala sa agenda. Ni isang panukalang batas tungkol sa pagtataas ng sahod, sa pagbubuwag ng provincial rate, wala sa agenda. Dahil meron po tayong gobyerno, administrasyon na nananaginip. Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na normal lang ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sila lang ho ata ang naniniwala na normal ang nararanasan natin ngayon. Ang presyo ng produktong petrolyo umabot na ng 105. Sa iba ay 110. Tumaas na lahat. Pamasahe sa jeep, pamasahe sa bus, pamasahe sa tricycle. Tumaas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero ang sahod ng mga manggagawa nananatiling mababa. Pero ang sabi kanina ni Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan para muna kung dapat ba na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Hindi na kailangan pag-aralan yan. Hindi natin kailangan maging genius para maranasan yung araw-araw na dagok sa atin. Ang epekto ho sa probinsya ay higit na mas malubha kumpara sa nararanasan natin dito sa Metro Manila. Pag tumaas ang presyo ng langis, pag tumaas ang presyo ng kuryente, ng internet, ng tubig, wala namang provincial rate sa presyo. Pero bakit ang sahod ng mga manggagawa nananatiling provincial rate? Ang gobyerno napakabilis makinig sa mga may-ari ng malalaking kumpanya. Tuwing may krisis, sinasabi sa ating mga mahihirap, intindihin daw natin ang kalagayan ng mga negosyo. Meron bang umintindi sa kalagayan ng mga manggagawa? Kaunting pag-intindi lang ang inihiling natin para mapakinggan ang hirap na nararanasan ng mga manggagawa. Nagsusumbong ako sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil mahirap yung laban natin sa loob ng Kongreso. Mahirap na kahit anong tama ng pinaglalaban natin, parang walang nakikinig. Hindi naman tayo nanlilimos, hindi naman tayo nagmamakawa. Ang inihingi lang naman natin kung ano yung makatuwiran para sa atin. Sino ba ang nagbibigay ng sahod sa mga congressman? Sino nagpapasahod sa mga senador? Sino nagpapasahod kahit sa presidente doon sa Malacanang? Mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nagtitiwala ako sa bilang ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mas marami tayo. Dapat nating maintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng bawat isa sa atin. Pakikinggan lang tayo at mangyayari ang lahat ng ating panawagan kapag hindi tayo tumigil sa pag-iingay, sa pangangalampag at sa pagkilos, sa pagbabalik ng sesyon.